Hello, good morning po sa inyong lahat at magandang buhay may angel. Isang napakaganda at mapayapang umaga po sa inyong lahat mula dito sa countryside ng Romania. Nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo ngayon. Ngayon ay weekend, kaya medyo busy ang ating araw. May pinapagawa kami sa labas at nandito rin si Bianan. Kaya naman, samahan niyo ako sa ating kusina dahil may ihahanda akong espesyal na tanghalian para sa aking pamilya. Dahil umaga pa lang at weekend, syempre ang request agad ng mga bata ay ang kanilang paboritong pancakes. Kaya bago tayo sumabak sa pagluluto ng ating main dish, mamaya unahin muna natin ang almusal ng aking dalawang makukulit na anak. Ayan, may angel, tignan nyo, nilagay ko na dito sa tadtara natin para makita ninyo kung gaano siya kalaki. Mukhang mas malaki pa ito sa hita ni Daniel. Isdang tabang ito na karaniwang kinakain namin dito sa Romania. Medyo parang mahihirapan ako ditong gayatin ito kahit pinatalas ko na itong kutsilyo. Sa puntong ito, parang kailangan ko ng tulong ng aking bianang Romanian. Medyo struggling ako sa Romanian, may angel, ay naiintindihan naman na bianan yung aking sinasabi. Ayan, may angel, hindi ko na pala nakunan yung paggayat niya, pero ito agad si bianan. Naglalagay ng condiments. Nilalagyan lang niya ng salt at ibabalot niya doon ang tinatawag naming malay o yung mais na ginagamit sa mamaliga. Ganyan po talaga ang style ng pagpiprito ng isda dito sa Romania para mas crunchy. At dahil marami-rami nga po yung ating isda may angel, ay habang piniprito yung unang salang, inaayos naman niya yung mga natitira pang available na isda gamit pa rin ng malay at asin. Ang sipag talaga na bianan ko, napasubo sa pagluluto ngayon. Alam nyo ba may angel, isang munting trivia lang tungkol dito sa Romania. Hindi talaga sila masyado mahilig sa isda mas rito. Mas paborito at mas sikat talaga sa kanila mga putahing karne tulad ng baboy at baka. Isa pa, dahil nakatira kami sa countryside, napakalayo po ng dagat sa lugar namin. Pero ang maganda rito, marami namang malalapit na ilog at mga lawa at lake. Kaya itong malaking isda na niluluto ni Bianan ngayon, sariwang-sariwa at nauhulid lang talaga dito sa mga ilog at lawa sa paligid. Kaya kahit hindi sila mahilig sa isda, kapag ganito kasariwa ang huli, nako, mapapakain talaga sila. Dahil mabilis lang naman ang takbo ko sa supermarket para sa ating malay, sinamantala ko na rin ang pagkakataon na dumaan sa malapit na pharmacy. Kailangan ko na kasi mag-restock ng mga gamot para sa aking bunso para laging handa si mami. Pag uwi ko sa bahay, diretso salang agad ako sa pagluluto ng ating mamaliga. Gaya ng naikwento ko sa inyo kanina, dahil wala kaming cheese ngayon, lalagyan natin ito ng yogurt habang mainit pa. Favorite talaga ito ng mga bata rito, kaya kahit simpleng yogurt lang ang ihalo mo, gustong-gusto nila. Ito na ang huling plot twist para sa araw na ito, may angel. Akala ko sabay-sabay kaming kakain sa mesa, pero pagbalik ko pa lang galing pharmacy at supermarket, kumain na ang mga bata kasabay ni Bianan. Gutom na yata, kaya nauna na sila. Nasarapan yung mga bata sa niluto na Bianan na isda. Naman eto, mag-isa akong kumakain ngayon sa lamesa. Ipinapakita ko sa inyo ang aking pagkain. Mainit na mamaliga, isda, yogurt at syempre hindi mawawala ang aking sausawan na nilagyan ko ng maraming bawang. Sobrang sarap nito, may angel. Pero kahit nauna silang kumain, nag-prepare pa rin si mami sa pagkain para sa mga bata in case na magugutom sila ulit mamaya. Kainan, pinagupitan ko na rin ang aking mga anak para malinis at presko sila. Ayan, relax na relax sila manonood ngayon ng TV. Ang munting lesson ko sa araw na ito ay ang simpleng buhay sa countryside ay nagiging napakasaya sa pagtutulungan ng pamilya mula sa bianan kay brother-in-law hanggang sa ating mga chikitin. Maraming salamat sa pagsama sa aming weekend vlog dito sa Romania. Kung nagustuhan ninyo ang mga video ay huwag niyong kalimutang i-like, comment, and share. Mag-follow na rin sa ating page para sa susunod nating kwentuhan. Paalam at puptabuna. Bye!